sa Singapore and sa morning, naglibot lang kami sa may Chinatown kasi yung hotel namin located lang sa Chinatown. As in, itong marketplace na to na iniikot namin ngayon ay katapat lang talaga ng hotel namin. And bukod dito, marami pa talaga kayong pwedeng maikot sa Chinatown. Walking distance lang din yung Buddha Relic Temple sa may Chinatown from our hotel. So dito rin kami banda malapit kumain ng breakfast namin. Dikit lang po eh. And after namin kumain, so nagpicture-picture lang kami dito sa Buddha Relic Temple. And actually, pwede kayong pumasok sa loob. Make sure lang na maayos yung pananamit nyo. Bawal dito yung mga sexy yung outfit. Kasi sacred temple to, so parang place of devotion din siya. So after namin sa may temple, so sa tapat lang yan yung Maxwell MRT. So sasakay kami ng MRT. Magkukommute lang kami from Chinatown going to Marina Bay Sands or yung sa may Merlion na park. If you're also planning na mag-commute dito sa Singapore or kung gusto nyo lang matry talaga yung transportation system nila dito sa Singapore, I suggest i-download nyo yung application na City Mapper. Ilalagay nyo lang doon kung saang lugar kayo manggagaling and kung saan kayo papunta. Tapos lalabas na dun yung mga possible na pwede nyong sakyan na bus or MRT papunta dun sa gusto nyong puntahan. Kumuha nga pala kami ng EasyLink na card na pwede nyong loadan lang. Pero may bayad kasi tong 5 Singapore dollars bukod pa dun sa ilo-load mo sa kanya. Sa inyo naman na yung card na yon, magagamit nyo din siya within 5 years. Kung pabalik-balik man kayo sa Singapore within 5 years, sulit na siya. And if ever na maubos na yung load nung card, pwede nyong i-load sa mga ganyan sa MRT. May Singapore Tourist Pass din sila. So, unlimited rides na to sa ilang days. Kung gusto nyo 3 days, 5 days, ganyan. Pero parang hindi ko siya recommended kasi parang ang mahal niya para sa akin. And dahil nga rin family kami or grupo naman kami dito sa Singapore, minsan nag-grab din talaga kami. Lalo na pag pauwi. So, for me, mas sulit na yung EasyLink card. Pero kung may GoTime card na kayong mga sis, mas marerecommend ko yun kaysa sa EasyLink card. Kasi at least yung GoTime, wala na siyang additional 5 Singapore dollars. Natry ko din yung GoTime ko and gumana din siya sa MRT, pati sa bus nila. So, mabalik na nga tayo sa pagkukommute. Naka-color coding din yung mga MRT line nila dito, kagaya sa Hong Kong. So, make sure dapat meron kayong picture nung system map nila. So, from Maxwell MRT Station, ang unang sasakyan namin is yung Brown MRT line or yung Woodlands North yung last station. And then, bababa tayo ng Outram Park. Ayan. So, andito na yung sa baba. Dito nyo makikita yung so, kami, one stop lang, Outram Park. Ayan. Tapos transfer sa Green Line. So, pagbaba sa Outram Park Station, transfer naman tayo sa Green MRT line. Dito palabas yung dito yung EWL. Sa may Raffles Place tayo. Ayan, no? So, dito. From Outram Park naman, sa Raffles Place naman tayo sunod na bababa. Please mind the platform gap. Dalawang stop lang. O, di ba 13.81 na? Exit B. Then, pag nakalabas na kayo ng MRT, lalakarin nyo na lang yan. So, search nyo na lang sa Google Map yung nakalagay sa screen. Parang mga 5 minutes walk lang din from MRT station ng Raffles Place. Ganda, oh. Okay, napidyohan kayo. Wow.
At ayan na nga, nakarating na tayo sa Marina Bay. So, lalakad na lang din tayo ng konti. Makikita na rin natin yung Merlion dyan. So, nagpicture-picture lang kami dito. Yung kita yung Marina Bay Sands, tapos sa Merlion. Then, after that, naglakad na kami. Papunta naman sa may Helix Bridge. I-Google map nyo na lang and then sundan nyo na lang yung mapa kung paano kayo maglalakad papunta doon. So, ayan. And ayan, hanggang sa marating nyo na tong Helix Bridge. So, sa dulo niyan, papasok na yan sa entrance ng Marina Bay Sands. Umakyat nga rin pala kami sa rooftop ng Marina Bay Sands or yung 57th floor. Sundan nyo lang mga arrow sign na nakalagay Hotel and Sky Park. Para mapunta kayo sa elevator kung saan sasakay kayo papuntang rooftop or 57th floor ng Marina Bay Sands. Actually, hindi talaga kasama sa itinerary namin na akyatin yung rooftop ng Marina Bay Sands. Pero, nung nakita kasi nung mga kasama ko yung rooftop, gusto daw nilang umakyat doon. So, within the day lang din ako nag-search kung paano nga ba makapunta sa rooftop ng Marina Bay Sands. And alam nyo ba, nakakayaman ikwento. Pero at the same time, grabe din talaga si Lord sa amin. Kasi itong elevator na to sa Tower 3, kailangan pala ng top card para magamit mo siya or para makaakyat ka. And yung Sky Park Observation Deck, may bayad talaga siya. Kailangan mo mag-purchase ng ticket. Pero na-search ko rin kasi na pwede kang mag-dine-in sa restaurant doon sa rooftop. And yun talaga yung plano namin gawin. Kaya buti na lang may nakasama kaming mabait sa elevator na tinap niya yung card niya and then tinanong niya lang kung anong floor kami. Kaya nakaakyat kami dito. O diba, pag siniswerte ka nga naman, so na-access namin siya for free lang. Pero sinwerte lang talaga kami and hindi siya applicable sa lahat. So dahil nandito na rin naman kami at plano naman talaga naming mag-dine-in sa Celavie Rooftop Bar or Restaurant, tinuloy na rin talaga namin. Yun nga lang mga besh, ang mahal mag-dine-in dito. So kailangan magbayad ka muna ng 38 Singapore dollars per head para makapag-dine-in ka here and then may kasama na siyang isang drink per ticket. Then, umorder kami ng additional na burger, bawat isa sa amin. And grabe, ang sarap ng burger na to, tapos nakakabusog talaga siya, bi. Munti ko nang di maubos yung akin. After namin kumain, tumambay lang kami ng ilang saglit, tapos picture-picture sa may rooftop, and then nag-TikTok na din. Tapos, bumaba na kami. So next naman, hinahanap namin yung escalator na trending sa TikTok. Yung kita sa likod yung Marina Bay Sands. Ang hirap niyang hanapin, pero bumalik lang kami sa entrance, yung from Helix Bridge. Tapos makikita nyo na tong escalator na paakyat. Ito yung pinakamataas na escalator. Hanggang sa makita nyo tong pinto palabas. Tapos sa may left side kayo maglakad. Sa dulo niyan, makikita nyo na yung parang may mga arko-arko. Actually, maganda rin tumambay dito kung hindi lang mainit. So, masarap din mag-picture-picture dito bande. Hanggang sa matunto nyo tong mga arko-arko na yan. So, dinerecho lang namin yan. Tapos sa dulo niyan, makikita nyo na to ng malapitan yung building ng Marina Bay Sands. Pero wala pa dito banda yung hinahanap namin na escalator. So, kailangan dumaan muna tayo sa gitna ng Marina Bay Sands. And then sa kabilang side, doon na yung may escalator. Nandun tayo kanina. So, paglabas sa kabilang side, dire-diretsuhin nyo lang yan. Makikita nyo na yung escalator. And then, pababa dun sa escalator, papunta na rin naman yan ng Gardens by the Bay. So, ayan, nakababa na kami ng escalator. And then, papunta na tayo ngayon ng Gardens by the Bay. Nakakaloko lang kasi ang daming tao nung nagpunta kami dito sa Singapore. Pero understandable din kasi yung August month is birth month ng Singapore. Ika 60 years ng Singapore this year, this month of August. Kaya rin siguro dagsa yung tao. Ito naman yung Super Tree Grove. So, sa gabi, merong light show dyan. Pero dahil 4 PM pa lang, andito na kami. So, marami pa talagang time. At dahil nga marami kaming nilakad, pagdating namin dito, nagpahinga lang din kami. Tapos may nakita kaming parang food court. So, dito kasi may aircon. So, bumili lang kami ng ice cream dito. Tapos tumambay lang kami saglit para naman may aircon, 'di ba? Kasi ang init nga sa labas. Tiki-ting, Flower Dome, Cloud Forest.
Actually, hindi talaga kasama yung Cloud Forest sa itinerary namin. Pero since ang dami pa talaga naming time at ang tagal maggabi dito sa Singapore, so nag-decide na rin kami na mag-Cloud Forest muna. Aside sa Cloud Forest, meron din silang ibang attractions pa dito sa Gardens by the Bay katulad ng Flower Dome and Floral Fantasy. Kung may budget naman kayo, mas maganda i-try nyo na lahat ng attractions para sulit talaga yung punta nyo dito sa Singapore. Lalo na kung pupunta kayo dito tapos ang init ng panahon. Ako, recommended talaga to kasi aircon yung loob niya. Mas maganda sa Klook talaga kayo mag-book para may discount. So, maghanap na lang kayo ng ibang discount code. Pero dahil nga today lang kami nag-decide na mag-Cloud Forest, so dito na rin kami mismo bumili ng ticket. Hindi naman kita dito eh. Ba't sa'yo mo ko? Papapicture si Olay pero nahihiya. Ayaw, wala. Ayaw talaga sa'yo magpa-picture. Dali na! Ayan na. Ayan na. Bulaga. Taray, ang ganda. Sinong talas mo mukha? So, after namin makalabas ng Cloud Forest, naglakad na kami pabalik ulit doon sa Super Tree Grove. So, hahanap na kami ng mapapwestohan doon para makapagpahinga dahil nga ang sakit na rin ng mga paa namin. Ang haba rin kasi ng lakaran doon sa loob ng Cloud Forest. So, nakakapagod talaga. Kaya tatambay na lang kami nito hanggang sa maghating gabi kasi antayin nga namin yung light show. 6 pa rin pero grabe. Parang alas 3 pa ng hapon kasi tirik pa yung araw. Oh? After ng light show, pauwi na kami nito. Olay. Happy birthday. Tapos nag-grab na kami pauwi sa hotel. Dito na rin kami nag-dinner sa katabi lang nung binook namin na hotel. Dito na nagtatapos yung day 1 namin. Abangan nyo na lang yung day 2 and day 3 na vlog.